Good morning po sa inyo mga kapatid. Ito naman ang pag-usapan natin. Ito hong mga ex-Marines, booking po sila ha. At tila'y sabog ang kanilang credibility. Abay, di ko akalain na na yung sinabi rito ni Boying. We're asking the NBI to help us Ano nga get to the bottom of it. And we're getting information one by one. So ano po magiging proseso nun after NBI? Yeah, we're validating first the identities. Okay. Siyempre, dapat alam natin kung sino-sino itong mga tao ko. Tama. At yun ang inireklamo ngayon ng mga ex-Marines. Bakit kinakalkal yung kanilang pagkatao? Natural. Isang titignan dito na yung credibility. Na, tama bang nakikipag-usap ka? 'Di ba? May credibilidad ba yung mga nagkukwento? Hindi naman po rin, base sa batas, hindi naman po nangangahulugan na merong kasong kriminal yung tao. Wala na po siyang karapatan na magsalita. Pero yun nga pong walang masamang background eh. Chine-check din ang credibility. 'Di ba? Kasi titignan mo baka ito tawag dito chronic liar. 'Di ba? Titignan mo rin 'yun. Ito bang taong ito yung may background ng manipulador? Oh. Ito ba ay talamak na fake news peddler? 'Di ba? Kailangan tignan mo rin 'yun para alam mo kung papaano mong sasabayan yung mga taong humaharap sa iyo. Hindi mo na sila checkin. Ano mangyayari? Ikaw, hindi mo mamalayan, ikaw na pala yung nakokontrol nila. 'Di ba? Nagiging mouthpiece ka na nila. Kaya marapat lamang na iniimbestigahan din yung kanilang background. At nako, ang lala ng natuklasan. Kasi the 18 Marines were supposed to be for parang political effect. But not all of them are Marines or not all of them are in the active service. And many of them were dishonorably discharged. Alam na namin yun as far as we're concerned now. Na marami ron discharged and there's many of them even have had murder cases. Ilan yun? May murder. I think 6 of them. Shit! 6. Ngayon, kanino pong tauhan niyang mga Marines na yan, ex-Marines? Saldico. Ano ang profile ni Saldico? Diba? Magnanakaw ng kwarta sa kaban ng bayan. Manipulador sa pondo ng bayan. Oh. Kaya hindi ho nakapagtataka na ang kukunin niya ng mga tao may mga bahid. 'Di ba, ng pagkatao at may mga military background. Bakit? Para meron kang taga-syukti. O malay nyo, may mga pinapatay na pala sila, 'di ba? Hindi lang nabubunyag pa. So isipin mo, murder cases, ibig sabihin planado 'yan na pagpatay. Kaya diyan sila natataranta. Bakit po? Kung may pending case yung mga yan at may outstanding warrant, nako, isang malaking problema nila yan. Yung paglantad nila na dapat hindi sana sila hindi tuloy sila makukulong dahil natutulog lang ang kaso, nahalongkat tuloy. O, anong ending nila niyan? 'Di ba? Kaya nga pagtataka yung humarap kay Jessica Soho, 5 piraso. Tapos kahapon, ano na lang yata, 8. O ngayon, ngayong araw na to, ewan ko kung ilan. Grabe. So sa 18, walang masasabing kumbaga legit or Hindi ko alam. I cannot. Basta sinasabi ko lang, may mga findings kami. Ano kayo motivation ng mga grupo na? Tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. Creating a tipping point. Sir, para po To favor a local party or a state actor? Local yan. I think we know who's behind it, but we have to prove it so we're not alleging anything now. Nako, yari. Nabanggit ng mga taong to, including Sergeant Cortesa, when he first spoke about it, walang sinasabi ng mga taong to kung saan ang galing ang pera. Hindi na alam kung flood control scandal, hindi na alam, pero nakita lang may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon. Alam niyo, madali naman talaga nilang ituro si Saldico eh. Unang-una, nagtatago yung tao. Di ba? Tapos hindi malinaw kung talaga bang si Saldico yung nasa likod ng paglalabas ng mga videos alleging the president and other politicians like CMR, Congressman Martin Romualdez. Diba?
and other politicians. Kasi hindi naman niya binavalidate yung videos doon sa kanyang account. Na ako yan, aking galing yan. 'Di ba? Kasi AI yung video ni Saldico Tapos natuklasan pa yung kanyang administrator naandito lang sa Metro Manila. I believe nasa Caloocan. Oh. 'Di ba? Kasi po pwede yun Nahack yung FB page ni Saldico. 'Di ba? Ang problema lang ito, talagang wala hong online footprint etong si Saldico pagkatapos niyang magtago. Pagkatapos ng huling pagsasalita niya noon, 'di ba? Yung sumunod, yan na, yung AI videos. Na madali ngang nakopya-kopya ng iba. Ay nako. Ano yan, paano kung totoo? Then kailangan nga po talaga mapatunayan. 'Di ba? Ganito lang ho kasimple yan sabi nga ho sa batas, merong isang simpleng prinsipyo. Listen to this. Extraordinary allegations, okay? Extraordinary allegations require extraordinary evidence. Okay? So hindi pwede yung mga inedit lang na picture na kung saan nakulangan pa ng paa yung nagbubuhat ng maleta, na 40 kilos lang yung maleta, ang nagbubuhat 3 tao. Samantalang yung 50 kilos na kaba ng bigas, kaya ng 1 o 2 tao. Ako nga, kaya ko yung isang sako ng bigas, 50 kilos Basta't hindi ito mas bibigat pa sa akin. 98 kilos ako. Kaya ko yun. Diba? Doon mukhang hirap na hirap. Bahay ni Kimbo na inattach nilang picture. Anak ng putya, nilagyan lang pala ng maleta. Ang tunay palang picture na yun bodega. At hindi rin sigurado, kasi walang pruweba talaga na nagbabalidate, bahay nga iyon. Diba? Ni Stella Kimbo. Ngayon, ang problema nila, hindi pinapansin ni Stella Kimbo yung mga sinasabi nila na nag-deliver sa bahay ni PBBM sa Ilocos Norte, sa Pawai. That is impossible. Mamaya, sa susunod na topic dito, malalaman nyo kung bakit impossible yon. Diba? So dito si defensor ang rito. Nagdidepensa sa kanya. Bakit? Sabi nga ni Boying doon sa kanilang natuklasan, yan palang mga tao na yan, bukod sa may mga at least 6 sa kanila, ay meron pong yes daw. Merong kaso na murder. Edi sabog talaga yung personality. 'Di ba? Mga tauhan pa pala raw nito ni Wonder Boy. Ito ni Mike Defensor. Ngayon, tanong ko nga, nasa na yung bukod sa nasa na si Gutesa, nasaan yung iba? Ba't ilang piraso na lang? Ang sagot nila doon, ng isa, isinicure na po nila yung kanilang mga pamilya. Patarantaduhan, anong isinicure? Diba? So, this is another picture that they're painting na pang mind conditioning na effective yung mga Marines nila, yung ex-Marines nila, at katunayan, pinagbabantaan na yung kanilang pamilya. Same narrative na pinalutang din nila doon kay Gutesa. Na itinago yung pamilya ni Gutesa, hawak ng NBI. Di ba? Nung rally nila noong November, doon nagkakamali, diyan sa may People Power Monument, sabi nito ni Mike Defensor, nirescue namin, kinuha namin pamilya nila sa NBI. NBI, makukuhaan nyo ng ganon? Baka inaresto kayo ng mga taga-NBI kung totoo yun. Agawan nyo sila ng hawak, di ba? At kung yun ay nasa custody ng NBI, edi safe kaysa sa inyo. Isa pa, nasaan si Gutesa? Sa kanya lang naman ang galing si Gutesa. Diba? Inilabas sa Senado through Marcoleta. Pagkatapos doon, sino sumundo kay Gutesa? Naglaho na. At bakit yung tao naglalakad may baril? Saan ang gagaling ang lakas ng loob nun? Wala na sa serbisyo yun. Diba? Kasi nung bago siya lumabas sa Senado, walang dahilan
na walang dahilan para payagan siya na magkaroon ng lisensya para sa baril. Hindi siya negosyante. 'Di ba? Bodyguard siya, gwardiya, pero hindi niya dapat bitbit lagi 'yun. Oh. Nasa kanila lang si Gutesa, sila lang nagtatago para palitawin yung kwento na hawak ng gobyerno. Pero sila yung nagkukwento kung ano yung nangyayari. Tapos ngayon, ganun din yung racket nila rito. 'Di ba? Tapos tauhan pa pala ni Mike Defensor. Oh my God. Yan ang mapapaliwanag niya. Pero iniimbestigahan na rin ang ilang personalidad na posibleng may economic motive sa likod ng aligasyong binunyag ng mga Marines. Ayon sa Ombudsman, hindi lamang politikal ang posibleng motibo ng ilang sangkot sa issue dahil maaaring may mga individual ding may economic interest. Ibig sabihin, may kamerahan sa paglalabas ng naturang mga paratang. Habang yung mga Marines na 80 na yan, hindi po totoo na lahat sila ay 80 former Marines. Mamaya sa next video natin. Ito. Pag-usapan natin yan. Teka. Ay, sinabi nyo pa. Diba? Totoo.